17 po, nung nabuntis. Nagkakalala po kami dito po sa Mandaluyong. Tapos hanggang sa, dumating na po sa point yung may nangyari sa akin. Tapos hanggang sa, yun nga po, eto, isang beses lang po kasi buntis. Tapos, pero hindi ko po talaga ina-expect na mabubuntis ako. Sinabi ko sa kanya na buntis ako. Tapos sabi niya, akin ba yan? Gumanon siya. Parang nagdalawang isip pa siya. Umiyak po. Tapos, sinampal. Sabi ko, kapal na mukha akong gawin ba sa kanya. Tapos yun, hanggang sa, sinabi niya po na, o sige, sabi niya, desisyon mo? Sabi ko, bubaloy. Tapos, parang nagugulan pa po ako. Tapos sabi niya sa akin, palaglag daw po. Nung panahon po na yun, decidido po akong ipalaglag kasi inisip ko rin po, hindi rin siya payag na, matuloy. So, inano ko rin po sa sarili ko na, na wala rin ako bubuhay kung hindi niya pananagutan. Yung, po, sinabi po sa akin ng best friend ko na kasalanan daw po yun sa Diyos pagka nilaglag. Tapos baka, baka pagdating ng araw, bis na swerte yung buhay ko, mamalasin. Yung ganun po. Kaya, yun. Nung nung hindi ko na po siya pinalaglag. Yung sinabi niya po na hindi niya po nanagutan. Sakit po. Nasambal ko siya. Tapos umiyak ako. Kulang na lang. Saksakin ko siya. Ganun. Para paramdam ko naman. Nagpandi ka agad eh. Kaya sabi ko sana huwag ka naman pakita. Sinabi ko po na buntis po ako. Tapos, dumating din yung time na, parang, yung dati po na, sila sa akin, yung mabait sila, yung, lagi nila pinapansin. Nung nalaman po nila hindi na, parang, galit po sila. Natural, pinag-aaral ng maayos eh. Mga lalaki, nakakatanda sa akin, nagalit po. Tapos parang din nila pinapansin. Tapos nung po, dumating yung time na yung paglilihi po. Kasi masailan niya po daw maglihi. Lagi po ako nasa hospital. Tapos wala pong umaalalay sa akin kundi yung best friend ko lang po. Tapos siya lang yung lagi po kasama sa hospital pagka nung last po na nahimatay talaga ako. Yun. Nag-text po yung best friend ko na suporta naman po sa anak niyo. Kailangan po niya ng suporta. Tapos, nawawalan na rin po kasi ng pag-asa niyan eh. Nung last ng January, nahimatay po ako, tumamba ako. Yun. Parang na-realize na rin po nila mama na supportahan ko talaga ako. Kasi hanggang di nila ako sinusuportahan, parang lalo akong nangihina. Lalo ako nakawalan ng pag-asa. Kaya ako rin po naisip na magpakamatay. Pero ko rin po na hindi. Nagugulan po ako na ba't naman ako magpapakamatay para maawa sila sa akin. Ako po si Bernadette Angie F. Byron. 14 years old po ako nagbuntis. Hindi naman ako 10 years old na po ako. Pakabata. Po ako, marami na pong tumulong sa akin. Una-una na po yung pamilya ko, yung mga kamag-anak ko po. Tapos yung mga kaibigan ko po. Sa lahat mo na natulong nila sa akin. Kasi po, Batang po. kami po yung pamilya mo walang wala talaga. Hindi ko po akalain na magagawa. Kita mo, walang-wala na tapos nagpaano pa. Yung mga tao po, laki po ng expectation sa akin na ako daw po yung magdadala ng pamilya namin. Kasi nga po, mahirap lang po kami. Oo. Actually, hindi ko po sinabi po sa kanila kasi nga po natatakot ako. Pati po ng mga tao, baka po ikitusin lang ako. Nahalata
nga po kasi sa akin ng nanay ko, piniti niya po ako bali. Piniti niya po, kaya po niya nalaman na buntis ako. Nagalit po yung akin ng susa. Tapos, sinabi niya po sa akin na gano'n na daw po yung buhay namin, ba't ka pa nagawa yun? 14 lang po. Nagbago po actually yung pakikisama niya sa akin. Parang nandiniri po siya sa akin, pero hindi po totally ganun. Parang naano na daw, parang po pinapadaw lang po nila yung sarili ko. Ganun po. Pero sa kabila po ng lahat na may mga tao pa rin po tumulong sa akin. Talagang naawa sila sa akin.